Okay guys, mayroon kami ditong kinatay guys na LG dual inverter, no. So ito yun guys, LG dual inverter, no. So kinatay namin dito. Ngayon bibigyan ko lang kayo guys ng tip, no, yung sukat ng sensor ng indoor sensor at saka yung ambient niya at saka yung tube sensor. So ito yun guys, no. Ayan. Ayan, so ito yung ambient saka yung indoor sensor, no. So ito guys yung ambient, no. Ayan. So ito naman yung isa. Ito yung tube sensor ng indoor, no. So ang sukat nito guys, no, para kung kayo ay nagto-troubleshoot, no, or nagka-problema yung inyong aircon na ginagawa, magkaroon kayo guys ng idea, no. So ang sukat nito guys ng ganitong aircon, yung kanyang ambient at saka yung tube sensor. So take note nyo na guys, no. So ito guys, yung ambient, ito, yan. Ang reading nito guys is 3.3 kilo ohms, no. So yun po ang reading nito, no. Pag bumaba or tumaas na diyan siya hanggang 5, ibig sabihin hindi na ito working, no. So 3.3 guys yung reading nito. Samantala itong kanyang tube sensor guys, no, ay 6.5 kilo ohms, no, itong tube sensor niya. Ayan. So para malaman natin na nag-good ang isang sensor, ayan guys, yun ang tamang reading nito. 3.3 yung ambient, ang tube naman ay 6.5, no. Guys, ito. No, natay na natin, mabinta pa natin yung parts, no. Ibinta sa scrap, mura lang. Kaya kakatayin natin guys para pakinabangan pa. Ayan. So next guys, no, yung outdoor sensor naman. Ang ibibigay ko na tips sa inyo kung anong reading ng outdoor sensor pagdating sa ganitong dual LG inverter, no. So ayan, so sana makatulong to guys, no, sa mga baguhang technician na hindi pa kabisado yung mga sensors reading pagdating sa mga aircon, no. Ayan. Okay guys, thank you, bye bye.